Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla na walang nangyayaring recycling ng iligal na droga sa kasalukuyang administrasyon. Kasunod yan ang pagsira ng mahigit 4.50 billion pesos na halaga ng mga nakumpiskang illegal drugs. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Para mabilis na maiwasan ang recycling o pagbebenta ng mga kumpiskadong iligal na droga, sinunog kahapon sa isang treatment and disposal facility sa 13 Martires, Cavite ang iligal na droga na nagkakahalaga ng 4.56 billion pesos. Ang nakikita nyo sa likod dito ay lahat dumaan sa proseso. Dumaan po yun sa seizure, examination, testing, court order, destruction order, hanggang dito. Buong chain ay sinunod yan. Ito ang bagong Pilipinas. Sumusunod tayo sa batas, sumusunod tayo sa proseso, at ginagawa nating tama. Bago ipasok sa incinerator na kayang uminit ng 1,000 degrees Celsius ang kilo-kilong droga, nagsagawa muna ng chemical test ang ilang chemist mula sa PDEA. Layo nitong matiyak na positibong illegal na droga ang sisirain ng mga otoridad. Hindi ho perpekto ang ating mundo. Pero ang sinasabi namin, ang ginagawa namin ay bumababa na ang krimen dito sa Pilipinas. Magkatumbok po yan. Pag mahal ang droga, mas konti gumagamit. Basta konti gumagamit, bumababa ang krimen. Basta bumababa ang krimen, tumataas ang tiwala sa lahat. Kaugnay nito, nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla na wala ng recycling ng iligal na droga sa kasalukuyang administrasyon. Patunay aniya dito ang 30 tonelada ng iligal na droga na nakumpiska mula 2022 hanggang ngayong 2026. Mataas ito kung ikukumpara sa nasa 12.5 tons ng iligal na droga na nakuha sa ilalim ng Duterte administration mula 2016 hanggang 2022. Resulta aniya ito ng pagtutulungan ng PNP, DILG at ng PDEA. Kung nakikita nyo ganyan, nire-report nila 1 kilo, iikot 4 na kilo. Ganun ang sistema dati. Pero ngayon, kada seizure, sisigurado namin ang chain of custody, sisigurado namin ang court order. Ibinunyag pa ni Remulla na mga Chinese drug syndicate ang nag-ooperate ngayon sa Pilipinas. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.